Ayan, good morning, good evening, good afternoon. Saan man po kayo naroroon around the world, no? And today, um, pag-uusapan naman natin yung about sa kung ano yung na-interview sa akin kahapon, no? Ay, kahapon, sorry. Last week, no? So, I know na I hope marami kayo natutunan. So, pakilala lang ako ulit, no? I'm Brother Sed from Feast Imus. And this is Brother Bro Hans na to, Bro Hans. Bro Hans. Ayan, no? So, welcome to Lifeline TV. And I hope po, no, na today is marami pong mabless and sa pag-uusapan po namin. And ayun po, no, sa mga pauwi pa lang and sa mga papasok ng trabaho. Shoutout sa mga night shift dyan, no? So, ayun, ingat po kayo and just po sa mga inyo, no? Sa mga pauwi pa lang po, ingat po kayo sa biyahe and I hope na makauwi po kayo ng safe. So, ayun, Brother Hans. So, last time na ako naman yung last week, di ba? Ako yung na-interview. So, ikaw naman ang i-interview ko ngayon. So, at yun. So, kamusta naman? So, yan. Kamusta naman yung ano natin? Ang life natin Ang today? buhay. Well, ganun pa rin na nasa stage tayo ng buhay na nagmuni-muni, nagko-contemplate. Kasi alam naman natin yung katoksikan ng mga nangyayari sa ating bayan. We keep on praying for the better to improve for the better, no? Yung situation natin lahat. And at the same time, syempre yung every week looking forward ka sa pagdating ng Sunday kasi the feast na naman, no? Lahat ng mga kapatid natin sa the feast. Good evening. Yan, ito kakakain ko lang. Tapos medyo nawiwili na ako dun sa yung panonood ng mga tutorial sa YouTube. Nanonood ako ng tutorial ng CapCut kanina eh. Maganda pala mag green screen doon. Kung ganun lang ngayon. Puro halos kayo lang this week, no? So, ayun, brother, no? So, before na, na hindi mo pa na-discover yung feast, no? So, sino pala si Brother Hans dati? Before the feast? Noon, ko eh. Everybody knows naman saan ako nagtrabaho before, no? I used to work in a radio station. Ito, hanap ako ng picture. Radio station na nag-work. Kung familiar kayo sa radio station na Yes FM 101.1 Manila. Located na siya dyan sa may Pasay. Kung nasaan yung tawag dito, amusement park na Star City. Doon mismo. Located. Sister company namin yung Love Radio. 96.3 Easy Rock, DZRH yung station namin. More than 10 years ako nagtrabaho, no? 16 years to be exact. Pagka-graduate ko na 2004, pagka-graduate ko na 2004, AB Communication Arts, nag-apply na ako doon and awa naman ng Panginoon, napili ako, so nagkatrabaho ako. May mga naman dyan sa YouTube, i-search nyo lang po. Yung si Bruno, si Brownie, si Beauty. Yun ang mga characters namin. Yung ginagamit na boses sa akin, si Brownie. Tapos may partner akong dalawa pang tao na kasama ko sa programa sa radyo sa umaga. Wow, big time naman pala, brother. So, ask ko lang, brother, since nabanggit mo yung sa Love Radio, sa mga Yes FM, no? So, I know naman na familiar ka naman kina Papa Jack, kina Nicole Hiala. Yeah, kaibigan ko yung mga yan. Si Miss Nicole, boss namin yon. Familiar ako sa kanila lahat. Kilala nila ako. Personally, magkakakilala kami ng mga yan. So, yun, nice naman. So, hopefully, no, mag-guest natin sila dito sa Lifeline. We will pray and manifest natin yan, no? So, ayun naman, brother, no? So,
ayun naman brother, no, ask ko lang din since balik tayo sa feast, no? So, how do you discover yung feast? Paano mo siya kilala or nakita? Or paano ka naingganyong mag-attend ng feast? Paano ko nainganyo? Yes. So my mom, kasi yung mother ko, part siya ng intercessory ministry eh. Si Florhan, devoted Catholic naman talaga yung matagal na. Then, one time, nagsimula magkaroon ng opening ng The Feast Imus sa Robinsons, Imus, Cavite, Aguinaldo Highway. Ako naman nun, parang di naman talaga ako interesado. Sinama niya ako doon, tapos merong leaflet, merong yung parang newsletter natin. Di binabasa ko lang yun habang may nagkakantaan sa harap. At yun, nakikilala ko na yung mga tao, nagiging mga kaibigan ko na sila. Yung isang isang brother natin doon, may crush pala sa isang katrabaho ko. No? So, sinamahan ko pa yun, sinama ko, tsaka na natin banggitin kung sino, ha? Oo. Sinama ko pa yun. Ay, na ito yan. Sinama ko pa siya sa sa radio station namin para ma-meet niya yung girl, di ba? Kaso hindi nag-prosper yun. Parang, what I'm trying to say is, naging barkada ko na yung mga brothers natin. And eventually, tuloy-tuloy na. Kasi ako, pag naging kaibigan ko na isang tao, 2, 3, isang grupo, lifetime na sa akin yun naka-attach. So, since then, nagiging volunteer na rin ako minsan sa security, nagma-marshal tayo pag may okasyon dyan. Tapos nagkaroon kami ng dati na, ano tawag ito? Care group pa tawag doon, light group. LG, mga LG ganun. LG. BOB, Bond of Brothers para sa mga lalaki. Yes. Medyo di lang namin na-sustain pero that was one of the best na experience ko sa sa The Feast kasi nakakapag-usap kami mga lalaki. Yung mga bagay na di natin magagawang mga The Forge, most likely mga Forge. Oo, ganon. Yung di mo pwedeng pag-usapan sa harapan ng asawa mo kasi baka ma-misinterpret. Di mo pwedeng banggitin sa harapan ng girlfriend mo kasi baka hindi yun ang tamang time. Nakakapagbigay kami ng advices sa isa't isa. Kaya napamahal sa akin yung movement ng The Feast. In fact, nung pandemic, na nalungkot. Kasi sabi ko, kako yung mga politiko nangangampanya na. Tayo sa The Feast, hindi pa tayo makapag-gather. Bakunado naman ng majority sa atin. So hanggang nag-pray ako, sana Lord, bumalik ng The Feast. Kailangan na ng mga tao yun. So, yes. Dumating yung araw na nagpatawag na ng pagbalik ng The Feast. Nag-iiyakan pa yung iba dahil na-miss nga isa't isa. Sad to say, yung iba hindi na tumagal, no? Kinuha na sa kabilang buhay. So, yun ang journey ko sa pagpasok sa The Feast. And, yan, hanggang sa nag-attend na ako ng Love Life Retreat. Yung batch ahead, yung huling batch kami before pandemic pa pala. Tapos yung pangalawang balik ko ng LLR, nakita na kita ron, dinaldal kita, nakilala kita. Kasi sabi ko, mukhang bago to Ayan. Pag bago, it sounds G. Bago, it's letter B. Bago to Tanong ko nga, kung gano'n nakatagal to dito, baka di ko lang kilala. Pero baka matagal na. Lumapit ako sa'yo. So medyo nakasundo naman natin karamihan sa LLR. Kaya, masaya ako sa sitwasyon hanggang sa yung hinaba-haba ng panahon na part ako yun. Tapos paminsan-minsan serve na rin. Itong podcast natin, service na rin natin ito sa kay Lord. Amen, no? So, ayun, no? Parang very inspiring din yung sharing, brother, no? And, based sa nakilala mo ako, natawa naman ako. Siguro, be honest na una, di ba? Nung ikaw unang mo ako in-approach, syempre medyo nahihiya pa ako eh. Alam mo yung parang nasa gilid lang ako that time, di ba? Parang, parang gusto ko na matapos, yung kung pinasok. Parang gano'n na itingin ko.
Pero that time, mabigat pala yung nasa puso ko. Pero that time after LLR, parang gumaan na siya eh. Like parang naging ako, life-changing talaga siya. So, ayun, I encourage everyone na lalo na mga sa feast na to join LLR sa mga bawat feast nito. So, promise, it's the best retreat ever and it's a game changer talaga to your life. So, I encourage you. So, ako dati, di rin ako believer. Sabi ko, best retreat ever? Eh, dami ko nang napuntang retreat eh. Halos same lang naman eh. Pero dito, kakaiba talaga, promise. Promise talaga, oo. As in, I encourage you to join mga brothers and sisters. Especially sa mga hindi pa nag-feast. So, I encourage you to join the feast anywhere. Especially here dito sa Cavite. We have Feast Input, Feast Dasma, and Feast Carmona. So, I encourage you sa lahat ng mga taga Cavite. So, ask ko lang, saan ba yung venue ng Feast Carmona? Saan exactly? Sa may Jackie Club yun eh. Bandang, medyo medyo dun. Parang medyo nakakaligaw yun yung ano niya. So, pero later on sa mga natin, sa mga viewers, so later, you can approach me or PM us here dito sa Lifeline TV na pwede kung sa mga gustong mag-feast especially sa mga taga Carmona, Silang, GMA, Binyan, or San Pedro sa Laguna. Ayun, if you want to know about the address ng Feast Carmona, so let me know. So I encourage you to attend. So in lang. Oh, ayan, brother, no? So yan ka pala, brother, no? Sa Yes FM 101. So, lahat naman familiar dito eh, no? So, sa working experience mo dito, brother, so, ask ko lang. So, kamusta naman yung, ang buhay radio podcast mo dito? So, anong na-experience mo? Or ano yung parang, mo? So, ayun. Na-experience, very challenging siyang trabaho. Kasi, di ba, kung mga bata tayo, pangarap lang natin yun, makapagsalita sa on air, no? Tapos minsan nakakapakinig ka ng radio programs sa FM. Tapos nakaka-curious ka ano bang ginagawa ng mga tao sa isang radio station. Tapos until that time, nung nakapasok ako, production assistant yung aking job description. Doon ako namulat na I thought it was supposed to be fun. Hindi pala. It's actually stressful. Very, very stressful. Kasi syempre boss mo yung may-ari ng stasyon. Yung supervisor mo, yung manager mo, boss mo yan. Unfortunately, boss mo rin yung mga kliyente. Ayan, di ba ikaw nasa sales ka, di ba? Insurance ba? Yes. Di ba ang treatment mo sa mga kliyente dapat boss mo rin sila para ma-please kasi client mo baka mawala eh. So true service. Ako naman napasok na ako doon, sumweldo na ako, may benefits na ako. So bahala na ako, kakayanin ko to kasi ang dami pagkakataon actually na kailangan kong mag-discern, magdasal. Ang iniisip ko na lang, yung uri ng trabaho na pinasok ko, sa ibang mga Pilipino, pangarap lang yan. Tama, di ba? Yes. A lot of college graduates sa mass communication field would kill themselves to be in the position where I am right now, sabi ko. Mahirap kasi minsan, ang time out mo alas 5, may mga demands yung mga advertiser, may mga demands yung mga kliyente namin. So, natatambak yung trabaho, hindi pa tapos yung isang proyekto nila. Yung mga pa-commercial nila, baka pa-promo, mga events, nakapatong lahat sa akin. Kasi multitasking ang magtrabaho sa ganyan, production. Patapos ka pala sa isa, nakapila ng isa pang project, magkakaiba yung mga taong nagpapagawa sa'yo. So, parang ang dami mong boss.
nahihilo ako. Total pressure talaga, no? Oo, tapos hanggang sa hinahanap ko na yung excuses na pwedeng mag-trigger sa akin to resign. For more than 10 years, that was the lifestyle. Ay, hindi ko pa binabanggit politics. Very Partida, wala pa political. yan. Very political po ang nature ng trabaho. Kasi everybody, kasi ano yun eh, gusto mong umangat ka, gusto mong sumikat ka, gusto mong ma-promote ka. Kasi kung nasa baba lang kayo lahat, ang sweldo ninyo mananatiling mababa. To those who are curious, makaakala nila ang laki ng aking sweldo, no? Nasa 16 lang po. Announcer ka sa radyo pero nasa 16 lang ang kinikita mo. Ganun-ganun lang. Hindi naman siya tumataas unless magkaroon ng tawag dito, gobyerno ng ano tawag yun? Pagpapataas ng salary, yung wage increase, no? If I'm not mistaken. Sa mga ganun pagkakataon na tumataas. Pero kasabay naman nun, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayan, especially ngayon, grabe yung bilihin. Dati, yung grocery mo sa loob ng 500, ang dami mo ng puno na yung grocery mo. Ngayon, parang ilan na lang, di ba? Oo, totoo. So, ang ginawa ko na lang, yun nga, may discernment, then panalangin lang. Kasi minsan, mararamdaman mo na ano bang nireklamo ko, nagtatrabaho nga ako dito eh. Ang daming tao, hirap maghanap ng trabaho. Ito pa, ako ang in charge doon sa improvement o sa training ng mga OJTs namin. As professional as you want to handle it, maraming malisyoso sa paligid. Even if you tell them the truth na hindi mo pinakikialaman yan mga yan, hindi mo sinasyota mga yan. Pero, alam nyo, hindi sila maniniwala. Ipagpipilitan nila yung version nila ng katotohanan to paint a picture of you na ikaw ay babaero. At totoo doon, sila ang interesado sa babae, sila ang interesado doon sa intern. Ganun ang mga attitude. Sabi ko, this is not how I envision the media industry as a professional field. Hindi ganito tingin ko sa media industry kaso ganito pala talaga. At through the years, for so many years, in-endure ko na ganun ang sitwasyon. Maybe makisakay na lang ako. Hindi ko sinasabing makikonsente, no? Makisakay lang, pero alam naman ng Panginoon kung ano talaga sinasa puso ko eh. Until one time, sabi ko, maki-fed up na ako dahil hindi naman lumalaki ang sweldo, pero dumadami trabaho. Sabi ko sa boss ko, sir, 16 years na ako rito, nothing changed. Magre-resign na ako. And yun, okay lang, mag-resign. And that's it. Tapos parang ang so ang oo. hirap pala magtrabaho sa isang radio station. Akala ng iba na pag host ka or nagsasalita ka is masaya ka, wala kang problema, pero deep inside, 'di ba, parang may pinagdadaanan ka din. So, 'di ba? Most likely ganun inisip ng mga tao yung thinking. Like parang lahat naman ng mga trabaho natin is parang sometimes di may iwasan yung mga negativity sa trabaho. So, pero ayun, siguro si Lord lang ang bahala, no, regarding sa mga ganyang issue. And ayun, no, Brother Hans, no? So Bro Hans, ang dami ko palang natutunan sa iyo, no? Parang akala ko before is pag nasa radio station ka is parang sikat to. Ay, maraming pera to, pero yung pala, hindi pala, may pinagdadaanan pala kayo. Parang sometimes naapektuhan din pala yung mental health. Tama ba, brother? Oo, nakaka-apekto. Dati hindi ko masabi. Kasi pag sinabi ko, magiging masama na ang tingin sa akin ng mga katrabaho ko. Kaya lang ngayon, malaya na ako. I can say what I want, wala na silang magagawa. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung kayo, wala akong voice. Okay.
nabanggit mo na nagtrabaho ka sa isang radio station. So, sabi ng iba, di ba, pag nandun ka is parang madali lang kasi magsasalita ka lang eh. Parang ganun-ganun ka lang eh, di ba? Parang magpapatawa ka or gagawa ka ng mga parang something na entertaining. Pero deep inside pala, no, is parang may pinagdadaanan pala kayo na mga struggles dyan sa station. So, sometimes ba bro is dumating ba sa point na naapektuhan na ba ang mental health mo? Not necessarily nababaliw na, no? Ano lang, yung dapat topic natin today, high blood. So yes, nakakaubos na pasensya yung trabaho. Kasi even if ikaw ay ano tawag dito, ikaw ay pasensyoso, mabait, magalang, tapos makaka-encounter ka ng mga tao na walang pasensya, pero nagtataka ka, paano sila nakapasok sa kumpanya na gano'n ang attitude nila? Ang tendency na po-provoke yung pagiging judgmental mo. Doon nagbabago yung ugali mo, nagiging masungit ka, tapos pag may nasungitan ka na hindi mo naman intention, kasalanan mo na, which is alam naman ng lahat, hindi ka normally gano'n. Nababago yung personality mo in an instant na kailangan mo mag-reflect every now and then. So sabi nga ni yung dating fist builder ng Imus, sabi niya, ang tawag dyan, push buttons. Napupush na yung mga buttons sa katawan mo na nagsasabing umalis ka na dyan. Ang mali ko lang, bro, I left the company na ako ay I left the company na medyo malapit-lapit ako sa edad 40. Parang feeling ko dapat I should have done that earlier para mas marami pa akong pwedeng mapasukang trabaho na related sa pinag-aralan ko. Wala eh. Nung magpa-pandemic, papasok na ako sa edad 40. 44 na ako na eh. So, kung ano-ano jobs na yung napasukan ko, tech companies, corporate, leasing. Tapos ito lately sa City Hall, naging government employee ako. Sabi ko, ang work setup pala talaga sa buong bansa, sa Pilipinas, kahit gaano ka agaling, take it or leave it ka. Take it or leave it ka. Pero merong yung every Sunday na the feast, nakakatulong yun to refresh yung aking utak, makapag-recharge. Yun. Every Sunday, nakakatulong yung the feast para ma-recharge ako. Amen, amen. So, andyan na pala si Sir Art Santos. Sir Art. Alright. So, welcome po. Hintayin natin mabuksan niya yung camera niya. Sige. Bakit ba't nakaban from studio? Hindi naman. Alright. I-PM natin si Pareng Art. Hello, good evening. Yun. Nasa labas Sige. lang. Medyo late na kasi kami nakaalis sa office kanina kaya ito. Okay lang po. Late na rin nag-dinner. Sige, Sir Art. Papakilala kita sa kasama ko sa church. Si Bro Sel, Okay. isa siyang insurance expert. Ay, grabe. Si Brother Sel. So, hello po. Good evening, Sir Art. So, nice to meet you po. Yes sir, good evening sir. Nice to meet you din po. Bro, tawag dito? Kasi napag-uusapan namin yung pinagalingan kong trabaho. Nakaka-high blood. Oo. Nakaka-high blood. Naalala ko kasi may isang tao na yung pinagdaanan mo rin high blood pero hindi ka na nag-maintenance ngayon, di ba? Wala ka Yes, na maintenance. Actually, Oh, yun. meron akong maintenance dati which is Losartan. Pero ang good news naman, dahil dun sa product na tinitake ko na actually naging ko na rin, source of income ko na rin. Ayun, yung nag-iisang maintenance ko nawala.
Sige, ganito. May papakita akong slide. Share screen ko na lang. Tapos may question doon, sagutin mo na lang. Related din naman. Image Okay. file. Desktop. Ito. Yan. Kasi nung nagtatrabaho ako sa radio station, alam mo naman galing ako doon. Na stress na stress ako. Pag nakikita mo, pag may event tayo na di ba? Aligaga. Tama. Ayan. Anong pinakamalalang nangyari sa iyo na dulot ng high blood pressure sa kalusugan mo? Well, actually, ang high blood kasi, actually, hindi kasi yan sakit eh. Actually, parang disorder na yan eh, dahil permanent na yan. Once na tinamaan ka ng high blood, permanent na yan sa katawan mo. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, wala pa naman akong yung palalang nangyari katulad ng near stroke, yung muntik na ma-stroke or kailangan ng isugod sa ospital, wala pa naman. Pero kung talagang yung malalang nangyari, siguro yung blood pressure ko umabot na ng 150/100. Yun. Tapos nung pandemic, of course, 'di ba, sa pandemic pag high blood ka, kailangan bago ka turukan ng vaccine, kailangan close to normal or normal yung blood pressure mo. Ayun, dahil high blood ako, kulang-kulang 1 oras ako naghintay bago ako ma-vaccine. Yun yung mga hassle. Actually, hindi siya malala, pero hassle siya actually. Hindi rin maganda ang may high blood ka kasi una ka na, technically hindi ka na healthy kasi prone ka na sa sickness kasi ang high blood actually isa yan sa mga dahilan kung bakit nagsisimula yung ibang sakit eh. Ang number 1 source niyan sa totoo lang is stress. Yun nga. Pero Kasi very stressful yung trabaho ko. Sa media ang trabaho eh. Very stressful. Kaya karamihan ng mga taong na-i-immerse sa stress, talagang may tendency magkaroon ng high blood. Yun. At saka actually ito disclaimer din 'di ba may mga nagsasabi kaya kayo high blood kasi sa pamilya. Actually hindi totoo 'yun eh. May mga doctors na nagsabi. Kaya tayo nagkakaroon ng sakit is because of our lifestyle, pero hindi yan hereditary. Yun ang nasabi. Yun ang nabanggit. Hindi. Kung yung lifestyle ng mga nakatatanda na high blood, pinagpatuloy mo, di gano'n. Ayun, tama yun. Correct. Kaya yun ang nangyayari na akala natin na i-inherit natin pero hindi. Yung lifestyle ang kinokopya kasi natin yung lifestyle or worse, kaya tayo nagkakaroon ng sakit. Hindi lang actually high blood. Pero dahil yun yung topic natin, ayun, nagkaka-high blood tayo dahil sa Pero ako may question ako. So, especially sa mga kabataan, hindi rin siya safe. No? So, nabanggit yun lang din na-realize ko na hindi pala siya sa family pala. So, parang it depends pala sa lifestyle. So, it is possible po ba na kahit mga kabataan is tamaan nito? Kahit siguro mga 18, mga 16, 17. So, yan. Ang alam ko meron ng mga bata na na nagiging high blood na because of lifestyle. Lalo na yung mga mahilig sa mga process na pagkain. Usually diyan nagsisimula yan eh. Meron ako mga naririnig may mga ilan as young as 18. Meron din ako naririnig mas bata pa pero lang yun. Kumbaga sabi-sabi pa lang or kwento pa lang yun. Pero kung may makikilala tayo, yun, at least merong proof. Pero sa ngayon, lang yun, more on kwento-kwento. Pero again, theoretically possible yun dahil nga sa lifestyle. Tsaka sa mga kinakain. Diba yung processed foods katulad ng mga noodles. Mahilig sa yung pagkain na
processed foods, tapos mamantika pa. Ayun. Possible yun. Bata pa lang, pwede na silang makaramdam ng high blood pressure, actually. Okay. Parang medyo natamaan din ako doon, no? Kasi syempre, especially ako. So, ako minsan kumakain ako ng mga processed food like mga mali or mga hotdog or mga others, especially corned beef or mga mga tuna na mamantikain. So, possible pala na risk pala sa high blood pala yung mga yun. Ito yun. Malaki ang possibility nun. Pero again, depende naman yun doon sa resistensya ng tao. Again, babalik tayo doon sa natural doctor, which is yung immune system natin. Yan. Sige na, next question. Ay, naitanong na ba ito kanina? Yung high blood. Ano lang nangyari? Anong Sige na yun. Yan yung first question. Ayun. Ay, ito. So, Ilang taong gulang ka nung una mong ilang taong gulang ka nung Atake high blood. Hindi ako nagkakamali, 40. Saktong 40. Kwento mo nga. Tama ba? Ano sitwasyon? Ah, sitwasyon that actually, time? sa work yun, una hindi ko napapansin. Unang-una, lumalaki ako, tumataba na ako nung time na yon. Tapos yung work is very stressful. Hindi ko na i-elaborate kung gaano ka-stressful. Basta stressful siya. Nung nagkaroon ng physical check-up do sa company kung saan ako nagtatrabaho, nagulat ako. Doon ako, sabi ng doktor, 150 over 100 ako ang blood pressure ko. Tapos yun, so of course tinanong ako kung ano ba ako yung mga physical activities. Sabi ko wala, nasa office lang ako. Ayun, yung sinabi niya, high blood pressure ka na. Ang sabi nga kailangan ko rin daw magpa-check up sa sa cardiologist para malaman kung ano yung extent ng high blood kasi again sa 150 over 100 kasi sa ibang tao nagko-collapse na yan. Yung iba kailangan na isugod sa ospital. Kaya ako ni-require ng magpa-check up sa cardiologist dahil nga hindi pa alam kung ano yung kung gaano ka lala na yung high blood ko. Kasi meron daw kasi mga tao na mukhang healthy, may high blood, tapos bigla na lang nagko-collapse. Pero syempre, matigas ulo ko, ayun, hindi naman ako nagpa-check up. Pa-check up na ako sa cardiologist nung lumipat na ako ng trabaho, di ba? Magre-require ng mga medical. Ayun, nung chinek yung blood pressure ko, doon, inano na recommendation, kailangan sa magpa-check up ka sa cardiologist para mabigyan ako ng permit na fit to work ako. Ayun, doon ako nagpa-check up. Wala naman, kumbaga yung high blood ko is natotolerate naman nung katawang ko. Although ngayon, mababa na siya, borderline na lang siya, pagkakaalam ko. So, okay naman, tamang lifestyle lang. Yun lang naman. Kaya importante mag light exercise or jogging para kahit paano mabawasan yung high blood na. So yes. talagang, Actually yes. Number 1 is exercise. Oo. Yung iba nga meditation eh. Kaya nakakatanggal din ng high blood yung nakakatanggal din ng high blood ng prayers. Yes. Siyempre makikipag-usap tayo sa lumikha sa atin. Of course, yun lang naman ang dahilan kaya tayo lahat nandito eh. Kaya tayo existing. Kaya yes, prayers is what is the best actually. Yes. Ito nga pala. Tatanong ko lang kay Brother Art. Tawag dito. Yung kasing pagkakatanggal ng maintenance,
may ginagamit kang alternative doon, di ba? I think organic siya. Yes. Herbal ba yun? Oo. Yes. Pwede ba ano siya? natin, okay lang ba i-reveal na lang natin sa mga viewers kung ano yun? No, actually, At saka ano nga paano i-prepare? naka-sponsor na. Naka-logo. No, naka-logo na nga eh. Pero yun, at least para may idea sila. Start ako mag-take ng alternative medicine or food supplements nung nakilala ko tong product. Ang pangalan niya is Sinner Greens. Ano siya? Isa siyang juice. May 11 na greens. Specifically fruits, vegetables, at saka herbs. So dun sa 11 ingredients na yon, once combined sila, ang dami nilang na hindi lang actually high blood eh. Nakakatulong din sila sa pagbaba ng blood sugar, sa diabetes. Nakakababa rin ng uric acid sa gout. Actually, meron mga cases na pag ininom nila to, yung parang nag-mega dose sila. Let's say, sabihin natin, isang sachet. Naglilimang sachet sila, merong iba is hindi na natutuloy yung dialysis, tapos yung meron na silang cancer. Wag lang yung stage 4 mga stage 2, yung mabababang stages lang. Uminom sila nung Sinner Greens, naging normal. Kumbaga parang wonder juice siya lumalabas eh. Napakagandang product. Hindi lang naman yun yung product ng SGI, yung logo na nandito sa natin, sa podcast natin. Meron din silang yung mga gluta, meron silang yung para sa pagbaba ng cholesterol, tsaka good for the heart. Meron din silang product na yun, which is yun din ang tinetake ko rin siya. Tapos may chocolate with coffee. Bigyan natin ito si Broset next week. Yeah, mukhang sige. masarap naman yan. Sige. Para ma-recommend sa mga kliyente niya. Yes. Sure, yeah. Really, pwede rin natin siyang bigyan ng choco. Kasi yung choco kasi natin, yung kakao na ginagamit doon is nire-release niya yung natural stem cells ng katawan ng tao. Usually ang natural stem cells ng tao nasa spine yan eh. Nire-release yan ng spine. Isipin nyo, imbes na magkano ang pa-stem cell, milyon. Pero hindi natin alam, ang katawan natin pala, meron palang natural na nagre-release ng natural na stem cells. Pero dahil dun sa ingredient ng isang product natin, which is Choco Deluxe, mas malakas yung pag-release ng stem cells na yon. Kaya actually nakakabuti. Kasi di ba overall ang stem cells, hindi lang naman siya pampabata. Pero saan mabibili itong Sinner Greens? Kasi hindi naman Actually, ito binibigay sa mercury drug. Wala sa mercury drug yan. Ang Sinner Greens, mabibili natin yan. Actually, through me, kasi ako is distributor din ako. Bali, meron ako yung naka-acquire ng central hub para sa buong Cavite. Kaya kung meron tayong mga viewers na Caviteño dito, pwede kayong bumili ng products natin ng Sinner Greens at the same time, pwede rin namin sa inyong ituro or bigyan kayo ng knowledge kung ano yung Sinner Greens at ano yung mga benefits na pwede nilang idulot sa ating katawan at sa ating kalusugan. Hindi lang ngayon at pati sa near future sa Cavite. Pero kung nasa Metro Manila sila, meron din tayong office sa Centris. Napunta ako Tapos kung medyo nasa south kayo, meron tayo sa Batangas, meron tayo sa Cebu, meron tayo sa Davao. Yun. At actually may good news din tayo. Kung meron tayong mga kasamahan sa ibang bansa, meron na rin tayo sa Papua New Guinea. And then in the future, magkakaroon na rin tayo sa Uganda at saka sa Ghana sa Africa. Yan. So si SGI is na po siya. Hindi lang po siya nationwide, going international na po siya. Kasi naniniwala naman tayo na ang magandang produkto
makakatulong sa mga tao. Yun yung kagandahan ng SGI. Napakagandang produkto, nakakatulong sa tao, and then eventually kung merong interested, pwede nyo rin gawing negosyo to. Yun ang kagandahan kasi magandang produkto eh. So siya in the long run pwede nyo rin siyang gawing negosyo. Kasi yun, maganda at saka nakakatulong sa mga tao. Yun po. Saan located yung opisina para mabili? Di ba meron kamo dito sa Cavite? Yes, sa Dasmariñas, Cavite, sa Dasma Bayan, tapat siya ng lumang City Hall. Si Cedric, taga Dasma yata. At taga, Imus ako, alos boundary na Ayun. kami. Ayun. Boundary. Ayun, medyo malapit-lapit kayo. Sa Dasma Bayan lang, malapit sa lumang City Hall. Tapos, ang landmark niya is Greenwich. Samahan ko na lang si Brosed. Tsaka hindi siya mahirap puntahan. Hindi kayo maliligaw, sigurado yan. Tama ba bro, Art? Malapit sa lumang munisipyo and sa simbahan. Pati sa simbahan. Actually, tapat siya ng lumang munisipyo. Ay, lumang City Hall pala, sorry. That's nice, no? So, parang, yun, very exciting. Alam mo yung naging topic natin yung high blood kasi papasok na summer, magiging mainit na panahon. Ngayon malamig pa, di ba? January pa lang eh. Oo, sobrang lamig. Expect mo mga first week ng March, dahan-dahan mainit na yan. Naalala ko yung mga 2 years ago ba, 1 year ago, yung sobrang init ng panahon. Talagang may mga katrabaho kasi nagsa-survey kami ng mga lilipat ng bahay. Meron talaga high blood din sa init na araw, high blood din, magpapahinga na lang muna ganyan. Kasi hindi na namin pagtatrabahuin. Tapos kinakabahan kami, baka mamaya. Diba sa high blood, dito nagsisimula yung matawag ko. Yan pag pumutok yung ugat. Yun, stroke. Ayun, Stroke. Aneurysm. Heat stroke. Yan, heat stroke. Heat stroke. So, talagang delikado talaga pag sa mga ganyan na. Kaya, ayun. Sa sa mga gustong umorder online, mag-send lang po kayo ng private message doon sa Facebook page ng Lifeline TV. Yan. Para may commission kami. De joke lang. Yeah. Bro said may mga questions ka pa sa kanya? Ayun, siguro ano bang question ko? Siguro bro, no? Ask ko lang din, no? So, ilang taon ka na pala, Brother Art, na nag-distribute ng mga natin, ng mga products natin? 2 years actually. Ay, pag 2 years sa katapusan ng January. At saka rin, hindi rin biro pag nag-start ka ng business, pag talagang nandun yung struggles, lalong-lalo na nung time na nag-start ako, employed pa ako noon. So doon mo talaga makikita yung kasabihan, you cannot serve two masters at the same time. Totoo yun. Kaya nung August of 2023, 2024, napilitan akong mag-resign para tutukan tong negosyo natin. Bale, right now, brother, no? So, full-time ka na ngayon dito sa business na to? Sa ginagawa mo ngayon? Yes, full-time na. At saka, nito lang kami nakakuha ng office kasi, well, sa totoo lang, totoo nga yung sinasabi nga talaga na lahat ng bagay may tamang panahon. Dito sa magti 3 years na pala, sorry. Magti 3 years na pala ako sa katapusan. So dito sa magti 3 years, doon lang ako nagkaroon ng office. Siguro may reason. Siguro yung nakuha nating office, baka yun na yung tamang opisina para mapakilala natin yung products natin. At the same time, makatulong tayo sa tao. Not only sa health nila, and
also sa financial. Makakatulong din po kasi yung product dahil nga, again, may kaakibat na negosyo tong product natin. Yun po. Ayun. Amen, no? Especially sa mga viewers natin, sa mga nanonood, no, na ayun, nahihirapan na makahanap ng trabaho. Especially ngayon, di ba? Dito sa Pilipinas, ang grabe yung ang taas na requirements bago ka makapasok sa trabaho, di ba? Tama. Minsan kailangan pa ng experience or ganito. And ayun, especially dito sa business ni Brother Art. So, I encourage everyone na i-try nyo yung business ni Brother Art, na I encourage nyo. Baka malay nyo, ito na pala yung hinihintay nyo. Ito na pala yung minamanifest nyo. So, ayun lang. Sige. May prepare lang ako dito isang slide. Alright. Malapit-lapit na tayo matapos. May importanteng image dito eh. Daily. Ayan. Ito na. Kasi Art, every week pag tinatapos sa aming program, nagpe-pray kami. Hindi sanay si Art na nakikita niya akong nagdadasal. So Bro Sed, magko-closing prayer na ba tayo? Sige, brother, no? Mag-pray na tayo. So, ayun, no? So, may mga appointment pa si Sir Art. Okay. ayun na. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Dear Lord, thank you for the gift of a new weekend. Please guide our steps and help me make choices that reflect your love and wisdom. Be with us in every moment. Give us clarity, strength, and purpose. Amen. Ayan. Amen, amen. Amen. So, siguro, picture muna tayo, no? Picture tayo. Sige. Picture muna. Siguro ako na lang, no? Yan. 1, Sige. 2, 3. Smile. Yan, okay na. Ayan. So, I-end ko yung stream pero huwag mo na kayo aalis ha. I-end ko lang yung live. Okay.